Pero sabi ng isang karakter sa Biblia, sabi ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Pagbalik ko sa Panginoon, hubad din akong babalik. Ibig sabihin, dumating man sa panahon na ikaw ang pinakamaging mayamang tao sa mundo, magkaroon ka man ng malalaking bahay, maganda at magarang sasakyan, at the end of the day, pag tinawian ng kamatayan, wala tayong madadala pagdating sa langit. Kaya we have to acknowledge who is the real owner. And the owner of everything that we have is none other than God Himself. When I say everything I have, hindi lamang po ito tumutukoy sa mga bagay na meron tayo. Even the very life na meron po tayo, ito po'y hindi sa atin. Opo, gusto ko maunawaan niyo ha. Kahit po yung buhay na meron tayo, hindi po ito sa atin. Ang sabi nga ng isang kata sa Katoliko, hiramos ang aking buhay. At yun po ito totoo. Sapagkat kung ang buhay na ito, tayo ang nagmamay-ari, tayo dapat ang may kapangyarihan magtakda kung kailan tayo mamamatay. Pero hindi ganun ang sitwasyon. Tama po ba? Tayo ay namamatay sa panahon na hindi natin inaasahan. Bakit? Sapagkat ang buhay hindi sa atin. Kaya Ate Roda, hindi lamang ang negosyo ko hindi sa iyo, maging ang buhay na meron ka, hindi rin po yan sa iyo. Sa mga kaibigan po natin, salamat po nakakilala ko ng mga bagong kaibigan. Gusto ko pong paalala sa inyo na ang buhay kung meron tayo ay hindi po sa atin. Kaya, ang sabi ng Biblia sa Psalms 24 verse number 1, the earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who live in it. Last May, umuwi ako kasama ng pamilya ko galing Amerika. Nakita ko ang ganda ng Amerika. Sabi ko, ang mga tao dito ang yayaman, ang gagara ng sasakyan, ang gaganda ng bahay. Pero tingnan mo nga naman, pag ang mga Amerikanong ito'y namatay, kaparehas lang ng mga taong nakatira sa third world country. Ililibing din lang sa isang uri ng lupa. Mabubulok rin lang katulad ng mga taong mabubulok na mahihirap. Bakit? Kasi ang buhay ay pare-parehas lang. Lahat tayo mamamatay. And we have to acknowledge that the whole earth is the Lord's and everything that dwells in it. Kung lahat ng bagay, including our lives, ay sa Diyos, ano pala ang tawag sa atin? Ang tawag po sa atin ay katiwala. Okay? Sa anumang negosyo, ako naniniwala may tinatawag na owner. Under the owner, may tinatawag na manager. Tama po ba ako? Si Ate Roda, bagamat siya ang owner nito, sabi niya, ay may pababantayin ako dito. Hindi ako bababa dito, may mag-manage. So bagamat siya ang owner nito, pero meron siyang pinagkatiwalaang tao upang siya ang maging overseer sa maliit na business nito. Ganun din po tayo. Ano mang meron tayo, sasakyan, bahay, mga anak, buhay, trabaho, kayamanan, karangyaan na meron tayo, hindi po ito sa atin. We are just merely God's manager. Kaya pagdating natin sa langit, isa sa bagay na itatanong sa atin ng Diyos sa langit, anak, kung ikaw ay nasa lupa, gaano kita naging mabuting katiwala? Doon sa anak na meron ka, ikaw ba'y aking napagtiwalaan? Diyan sa buhay na meron ka, yung may ginamit para sa sarili mo lamang o ginamit mo para sa kapurihan. So salamat sa Panginoon sapagkat tayo napapalalahan ng mga bagay nito. So number 1, we saw where the blessings come from. Number 2, we also saw who is the real owner. And number 3, what our hearts should have. What should our heart express? We have to have the kind of heart that has gratitude and thanksgiving. Sabi nga ng isang kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paguroonan. Kaya habang tayo ay nagsasaksid sa buhay, ako nakatingin natin Roda, hindi lang ito ang magiging business na. Madadagdagan mo. Amen. Magkakaroon ng branch 2. Ayan. Branch 2. Ay, hindi. Sa simbahan po namin, hindi po kami nagtuturo na ikaw, miyembro, manatili kang empleyado. Ang tinuturo po namin, masaya kami na umaangat ka sa buhay, umalis ka sa pagiging empleyado, magbukas ka ng sarili mo negosyo. Hindi po tayo against sa mga empleyado, ano po? Pero ang turo sa amin ng aming pastor, kung gusto mong umangat sa buhay, huwag ka manatiling empleyado. Pasukin mo ang buhay ng pagnenegosyo. Tama. Pero ang sinasabi ko dito, saan man tayo makarating, dapat meron tayong pusong mapasalamatin.
at kumikilala na kung hindi dahil sa Diyos, hindi ako makakarating sa kung anong meron ako ngayon. At yan po ang perfect attitude ng bawat isa. And lastly na po, tapos na po ako. What kind of person should we be? Anong klaseng tao dapat maging ako? We have to become a channel of God's blessing. Sa buhay ko po may motto ako. Ang motto ko po sa buhay, I am blessed to become a blessing. Sabi ulit ng kata, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Alright? Totoo po yun eh. Every time na tayo pinagpapala ng Diyos, dapat yung pagpapala na yan, ginagamit natin para pagpalain din ng ibang mga tao. Isa sa bagay na tutunan ko sa aking tatay, sa aking pastor, sabi niya, Mon, kapag merong hihingi ng tulong sa iyo, abutan mo kahit 20 pesos. Sabi ko, paano po pag bumalik ng maikalawang beses? Sabi niya, abutan mo ulit ng 20 pesos. Paano po kung bumalik ng makaikatlong beses, makaika-4 na beses, makalimang beses, at para pong niloloko na tayo ng tao yun, parang sindikato na, pabalik-balik na. Ang sabi niya, Mon, abutan mo pa rin. Kasi kung sakaling siya'y totoong nangangailangan, nakatulong tayo. Pero kung siya'y nanluloko lamang, abulin niya lang natin sa kanya pag siya'y namatay. At least nakatulong pa rin tayo. Kaya ang pagtulong sa kapwa, non-stop. Sila po ba yung mga vlogger? Sana po, ako, saludo ko sa mga vlogger. Kasi Ate Roda minsan nagte-testify, sarili niya na lang pera, itinutulong pa. Tama po yun. Pero ito po ang pakiusap ko. Sana on record man or behind the scene, may cameraman o wala, yung puso ng pagtulong na nanatili sa akin. Kasi walang dahilan na hindi tayo maging matulungin sa iba, knowing na may Diyos na tapat na tumutulong sa atin. Hanggang tayo pinagpapala, wala pong dahilan upang hindi natin pagpalain ng iba. Kaya yung pagtulong, non-stop po dapat. Pagpalain ng Diyos, tayong lahat ngayong hapon ito, especially kayo po, purihin po ang Panginoon. Tayo po tayong lahat, panalangin natin. Ating kapatid, ating kaibigan, si Ate Roda, for our prayer of dedication. Panginoon, salamat po ngayong hapon ito. Salamat Panginoon sa nakita namin na lahat ng mga bagay na meron kami ay una pong nanggaling sa inyo. Salamat Lord because of all the people na pagtitiwalaan nyo ng negosyong ito. Salamat sapagkat ito po yung pinitiwala nyo sa aming kaibigan, sa aming kapatid sa Panginoon na si Ate Roda. Lord, ang dalangin ko, siya po ay magiging mabuting katiwala na habang siya po inyong pinagpapala ay patuloy siyang makakatulong sa mga taong nakapaligid sa kanya, mga taong hikahos sa buhay, mga taong hindi pinalad po, mga taong naghihirap. Lord, ang dalangin ko, hindi lamang ang negosyong ito yung mananatiling ganito, kundi ito po ay sa palaki upang mas maraming mga tao ang kanyang maabot, matulungan at mabiyaya. Lord, salamat sapagkat ipinakita niyo po sa inyong salita na hindi niyo kami pinagpapala para ito'y sarilinin lamang, kundi kami po inyong pinagpapala para maging pagpapala sa iba. Huwag po sanang mabagong intensyon ng aming puso. Huwag po sana kaming tumingin sa anumang salapi, anumang pera na pwede namin makamtan, sapagkat wala kaming pwedeng dalhin Panginoon pag kami po'y binuwing ng buhay. Dalangin po Panginoon ng lupaspas, kayo po magpala, magpalago ng negosyo ito. Patawad sa mga bagay na aming po nagawa, mga kasalanang sinasadya man o hindi, mga kasalanang pilit naming nilihim o naihayag Panginoon, patawarin niyo po. Paging sa aming pong pagkain, pagsasalusaluhan, basbasan niyo po ito. Salamat sa mabuting pusong ginamit niyo upang ito po i-provide. Ito po ang aming samot, hiling at dalangin. Sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Amen. 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 Congratulations, Ate Rods. Congratulations! Congratulations! Ano ko may palibon kating Ate Rods. Ayan, kain na. Congratulations! Mas ka ng wifi! May piso wifi ako. Mas ka ng wifi! Nag-umpisa na ang pagiging negosyante ni Mama Roda. May piso wifi baga ako.
Thank you sa pag-invite, Mama Roda. Uy, pansit. Uy, tulungan na natin si Mama Roda, oh. Buksan nyo na yan. Buksan na natin. Wow, sa Sinalos pala siya umorder, oh. Sarap niyan, oh. Ayan, oh. Mamaya pa lang sila Mr. J. Mamaya pa sila, Mr. J? Masang pa na lang natin yung matitira. Oo. Tira na lang natin sila. Bakit? Bakit? Kala niya iwan ay. Kala niya iniwan? Kala niya iniwan siya. Wow, man. Kala niya iniwan siya ni daddy niya. Wala kasi siyang sleeper. Ayan. Uy, may pa-siopaw pa si Mama Roda. Grabe naman. Kasama to sa package. Ah, wow. Wow, ito yung ano, yung isang ano na. Sarap, oh, guys. Yung handa ni Mama Roda. Oh, grabe, oh. Ganito yung binili natin dati, no? Ito yung ganitong pansit. Ayan, may pansit. Ano? Ang tawag to? Ano yung... Yung glass pansit. Uy, kain na po Sotanghon. kayo. Sotanghon. Kain. Ayan, no? Tapos meron pong siopaw. Ay, grabe. Siopaw. Ayan. Kain na po kayo. Cellphone ko. Kain na po tayo. Ayan. Sige po. Ayan. Nahihiya po yun talaga sila. Bukas pa siya. Ayan. Charlie, Hindi natin nagawa yung matamit mo. Ayan, syempre, ito ang grand opening ng tindahan ni Mama Roda. At yan, no? Oh. Kain ka muna. Mamaya na yan. Kain ka muna. Ayan, no? Ayan. Nandito po ang buong Team Brooks. At kumakain. Dami pagkain so ni... much po sa Team Brooks. Dami pagkain ni Mama Roda na hinanda, oh. Hintayin natin yung Barako Boys. Yung mga Barako Boys darating daw, ang Barako Boys. Barako Boys. May shooting sila. Ah, nag-shooting sila ngayon? Kuya Nelson, sarap ah. Ito lang ha, pansit lang. Oo, sarap. Sarap ng pansit. Ayan guys, nandito tayo sa tindahan ni Mama Roda at tayo yung nagme-merienda. Ayan, no? Ayan. Yun, no, si Aling Maliit, oh. Ayan guys, at support po tayo kay Mama Roda. At syempre, no, tuloy-tuloy ang kanyang business. Ayan. So, maraming pong salamat, Mama Roda. Thank you so much.